Kabanata 1826. Anong nangyayari? Napatitig si Gethin kay Turek, nanlalaki ang mga mata sa hinala. Sa kaibuturan niya, pakiramdam niya ay naskam siya. Si Turek, gayunpaman, ay nanatiling ganap na kalmado. Hindi nagmamadaling ipinaliwanag niya, ito ay isang banal na artifact. Sa tingin mo ba magagamit mo lang ito sa sandaling makuha mo ito? Hindi. Kailangan mong pinuhin ito ng dahan-dahan. Alam kong nag-aalala ka na peke yon, pero kalokohan yan. Pag-isipan mo yan. Kung peke yon, ngayon palang nadudurog na to sa alabok sa sobrang pag-iingat mong nagbomba ng spiritual energy dito. Pinag-isipan ito ni na Eugene at Gethin at medyo nakakumbinsi ang pangangatwiran. Mabilis silang tumango at sinabing, "Sir, bakit hindi ka pumunta sa bahay namin? Maghahanda kami ng isang engranding piging para sa iyo ng maayos. Kalimutan mo na. Masyado akong busy." Ikinaway ni Turek ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay bumaling kay Sebastian. "Anak, naniniwala ka na ba sa akin ngayon?" Napabuntong hininga si Sebastian, nakayuko ang ulo sa pagkatalo. "Natalo ako. Kailangan niyang aminin na siya ay lubos na nagkamali sa kanya. Good. Tara na. Pumunta saan?" Mukhang natarante si Sebastian. "Umalis ka na lang muna sa lugar na ito. I'll tell you later," misteryosong sabi ni Turek. Walang ibang salita, hinawakan ni Sebastian si Turek sa balikat at pumailang lang sa langit. Halos bigla silang nawala sa paningin. Ano ang? Sa tuktok ng isang matayog na taluktok ng bundok, pinakinggan ni Sebastian ang hiling ni Turek at laking gulat niya kaya napatalon siya sa lugar. Ano? No way. Ano? Ang taya ay pastahan. Huwag mo nang isipin ang pag-back out. Galit na galit si Turek na maging ang kanyang balbas ay kulubot habang sumisigaw. Gusto mong uminom ng alak? Sige, bibilhan kita. Pero bakit kailangan nating nakawin ito lalo na't ito ang regalo ng Crimson World kay Misty Sect? Natapakan ni Sebastian ang paa sa frustration. Ang tanga mo, anong alam mo? Sinaman siya ng tingin ni Turek. Ang alak na Crimson World na iniregalo sa Misty Sect ay isang tunay na pambihira. Ito ay ginawa ng isang sinaunang ninuno ng Crimson World gamit ang 99 na uri ng banal na gamot at 999 na uri ng mystical na bulaklak at halamang gamot. Ang pag-amoy lang nito ay mararamdaman mo na para kang nasa celestial paradise. Isang higup o, ang lasa. Hindi mo ito malilimutan sa loob ng ilang buwan. At hindi lang iyan. Pinahuhusay nito ang paglilinang, at nagpapahaba ng buhay. Ito ang pinakadakilang alak sa buong mundo. Habang nagsasalita si Turek, hindi mapigilan ang kanyang bibig, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pananabik na talagang nakakaawang tingnan. Ganyan ba talaga kahanga-hanga? Mukhang nagdududa si Sebastian. Sino ba ang magdaranas ng napakaraming problema para lang magtimpla ng alak na ito? Siyempre, totoo. Ang alak na ito ay kayamanan ng Crimson World. Kahit si Conan ay bihira itong inumin. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpapadala sila ng 3 banga sa Misty Sect. Ipinapakita nito kung gaano nila pinahahalagahan ang kasal na ito. Sabi ni Turek habang umiiling. Kumunat ang noo ni Sebastian. Kahit na ito ay kasing ganda ng sinasabi mo, tiyak na nagpadala ang Crimson World ng maraming eksperto upang bantayan ito. Imposible ang pagnanakaw. At kahit na magtagumpay tayo, sa tingin mo ba ay pakakawalan tayo ng Crimson World? Mag-ayos ka. Nanunuya ang boses ni Turek. Kung ayaw mong pumunta, fine. Pero kalimutan mo na ang pagkuha ng anumang intel kay Fritz. Tinutulungan talaga kita, alam mo. Gusto mong harapin si Prinsipe Fritz, di ba? Siya ang may pananagutan sa kaloob na ito sa kasalan. Kung ninakaw mo ito, wala siyang magagawa kundi magpakita. Nagdilim ang ekspresyon ni Sebastian. Sabihin mo muna kung ano ang alam mo tungkol kay Prince Fritz. Ngumisi si Turek. Ay pangako mo munang magnakaw ng alak, at sasabihin ko sa iyo. Nagnganga ang ngipin ni Sebastian. Fine. Gagawin ko. Ngayon, iyon ang espiritu. Natawa si Turek sa kasiyahan.
Ang kapangyarihan ng Crimson World ay higit na nalampasan ang Moony World, lalo na si Conan, na ang paglilinang ay hindi maarap. Ang kanyang mga anak ay napakahusay din, kung saan si Oryx Summer, ang pinakamatandang prinsipe, at si Fritz ay namumukod tanging pinakamahusay. Ngayon, ang impluwensya ng Crimson World sa iba't ibang larangan ay lalong lumakas sa alyansa ng kasal sa Misty Sect. Pinangunahan ng ikawalong elder ng Crimson World, si Adonis Wilkerson, ang isang grupo ng mga mandirigma patungo sa mundo ng Misty Sect. Isang late-stage na Transformative Deity Master, sinamahan siya ng 6 na middle-stage na Transformative Deity Masters at higit sa 20 early-stage na Transformative Deity Master na tagapagtanggol. Para sa Crimson World na ipadala si Adonis para ihatid ang Reg along mapapangasawa ay isang paggalang. Kung hindi, maaari silang nagpadala ng ilang tao lamang. Pagkatapos ng lahat, sino ang maglalakas loob na ay target ang mga Reg along ito? Sa malawak na mundong ito, kakaunti ang mga puwersang sapat na matapang upang hamanin ang Crimson World lalo na sa isang mahalagang okasyon. Habang lumilipad si Adonis at ang kanyang kasama sa kalangitan, biglang lumitaw ang isang figurang nakasuot ng itim, na hamarang sa kanilang dinadaanan. Hooders block our way. Get lost. Umungol si Adonis, matalim ang kanyang mga mata sa galit. Nag-cross arms ang lalaking nakaitim na nakasuot. May ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi habang naglalabas ng hangin ng pagsuway. Narinig ko na kabilang sa kaloob na ito ng kasal ay ang pinakamasarap na alak sa mundo. Totoo ba iyon? Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Adonis. So what if it is? Do you actually think you can take it? You're overestimating yourself. Nanatiling kalmado ang lalaking nakasuot ng itim. I just want a taste. Pero hindi ko sasabihing kailangan. I just promised an old man I'd bring some back. Nagtawanan si Adonis at ang kanyang mga tauhan. Narinig mo ba yon? Akala talaga ng lokong ito ay maaga niya tayo ng alak. What a ignorant fool. Kilala pa ba niya kung sino ang kinakaharap niya? Kabanata 1827. Wala ni isa sa kanila ang nagseryoso sa lalaking nakaitim. Puno ng paghamak ang mukha ni Adonis at ng kanyang mga tagasunod. Nasa likod natin ang alak. Kung sa tingin mo ay kaya mo, ikaw na mismo ang kunin. Nakangusong sabi ni Adonis. Kung gayon, hindi ako magpipigil. Sa sandaling umalis ang mga salita sa kanyang mga labi, ang lalaking nakaitim na nakadamit ay sumugod na parang kidlat. Nang makita siyang nagkusa, nagdilim ang ekspresyon ni Adonis. Siya ay umungal, tanga. Patayin mo siya. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, mahigit 100 ng tagapagtanggol ang sumuntok na parang mabangis na tigre. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng nakamamatay na aura, na nagpakawala ng masasamang hampas mula sa malayo. Ang Sword Energy Crease ay tumawid sa hangin, na tila napunit ang kalangitan. Ang pinagsama-samang pag-atake mula sa mahigit 10 early stage na Transformative Deity Masters ay nakakatakot. Gayunpaman, gumalaw ang lalaking nakasuot ng itim na parang isang multo, na hinahabi ang barrage ng enerhiya ng espada ng madali. Ang kanyang mga galaw ay kasing likido ng hangin. Sa isang iglap, dumating siya sa harap ng isa sa mga tagapagtanggol. Sa isang sampal, napasigaw ang lalaki at napadpad sa lupa na parang bola ng kanyan. Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay nagpalawak ng isang daliri ng walang tigil, at isang hindi nakikitang puwersa ang bumaril, na tumusok sa noo ng isa pang tagapagtanggol. Agad na tumalsik ang dugo kung saan-saan. Mag-ingat ka. Ang natitirang mga tagapagtanggol ay parehong galit at kilabot habang naglunsad sila ng mas mabangis na pag-atake. Malamig na ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim at sumuntok sa malayo. Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw na tila nabasag ang mundo. Ang isa sa mga katawan ng mga tagapagtanggol ay agad na sumabog sa isang ambon ng dugo. Sa isang pitik ng kanyang kamay, parang espada ang kanyang mga daliri. Ang mga blades ng enerhiya ay umaalingaw-ngaw sa hangin, bawat isa ay may dalang mapang wasak na puwersa. Sa isang iglap, ang isa pang tagapagtanggol ay hiniwang malinis sa kalahati. Ang mga tagapagtanggol na ito,
Lahat ng maagang yugto ng Transformative Deity Masters, ay lubos na walang kapangyarihan sa harap niya. Tumigil ka. Ang anim na matatanda, parehong galit at nababahala, ay sabay-sabay na umungal at sumugod sa kanya. Bago pa man makalapit, pinakawalan na nila ang kanilang pinakamakapangyarihang spell. Ang nakakabulag na liwanag ay sumabog, at ang mga alon ng enerhiya ay lumundag sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang lalaking nakasuot ng itim ay nanatiling hindi nabigla. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan niya at sinuntok ang isa sa mga matatanda. Sa isang malakas na pagsabog, ang katawan ng matanda ay sumabog sa lugar, na naghiwa-hiwalay sa isang malagim na pagulan ng dugo. Ang pinagsamang pag-atake ng mga natitirang matatanda ay walang kahirap-hirap na na-neutralize sa isang kisap mata ng kanyang pulso na nagpapatunay sa napakalaking agwat sa kapangyarihan. Ang limang natitirang matatanda ay namutla, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig habang sila ay likas na umatras. Namula ang mukha ni Adonis. Sino ka ba? Ang lalaking nakaitim na nakasuot ay nakatayong matangkad, ang kanyang titig ay nagpapakita ng pangangibabaw habang siya ay dahan-daang nagpahayag, Sebastian Wilder. Ano ba? Ikaw si Sebastian Wilder. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Adonis, nang hihina ang kanyang mga paa sa ilalim niya. Takot na takot ang limang natitirang matatanda kaya muntik na silang matambos sa lugar. Nauutol na sabi ng isa habang nanginginig, so ikaw pala. Ang walang awa. How dare you? Ngumisi si Sebastian. Inatake ako ng iyong pang-anim na prinsipe nang walang dahilan. Ang iyong ikatlong prinsipe ay naglagay ng pabuya sa aking ulo. Sinasabi mo bang ikaw lang ang maaaring mangapi ng iba, ngunit hindi ako makakalaban? Sinubukan ni Adonis na panatilihin ang kanyang kalmado, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Sebastian Wilder, nakagawa ka ng matinding krimen. Hinding-hindi ka pakakawalan ng Crimson World. Napangisi si Sebastian. Never let me go. Sa tingin mo may kakayahan kang pigilan ako. Pinilit ni Adonis ang sarili na maging matigas, ngunit halata sa boses niya ang takot. Hindi ka magkakaroon ng magandang wakas para sa laban sa Crimson World. Si Sebastian ay nagpakita ng napakalaking presensya, ang kanyang aura ay napakalakas na ang hangin sa kanilang paligid ay tila nagyelo. At ano nga ba ang magagawa sa akin ng Crimson World? Nadurog ang puso ni Adonis dito. Alam niyang nakapatay na ng mahahalagang tao si Sebastian, na nagpapatunay na wala siyang takot sa Crimson World. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, humakbang pasulong si Adonis. Sebastian, sabi nila isa kang kababalaghan ng henerasyon mo. Tingnan natin kung gaano kakalakas. Bago matapos ang kanyang pangungusap, inilabas ni Adonis ang kanyang espada. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumilay mula sa talam habang buong lakas siyang humahampas kay Sebastian. Kabanata 1828. Ang hampas ng espada ni Adonis ay nagdala ng mabangis na bagzo ng enerhiya, sumisipol sa hangin habang ito ay humahampas kay Sebastian. Kasabay ng malamig na singhot, si Sebastian ay kumandat sa kanyang paningin. Paa, na nagpapahintulot sa kanya na maglaho na parang multo, walang kahirap-hirap na umiiwas sa nakamamatay na pag-atake. Ito lang ba ang mayroon ka? At nang ahas kang magyabang. Panunuyan ni Sebastian. Nanlaki ang mga mata ni Adonis sa galit habang umuungal, ikaw ay mayabang na brat. Ngayon, hindi ka aalis sa lugar na ito ng buhay. Ang kanyang espada ay sumiklab na may nakakasilaw na ningning, na nagpakawala ng malakas na pagdagsa ng espiritual na enerhiya na naging dahilan upang bahagyang manginig ang paligid. Saksi ang kapangyarihan ng aking Crimson Sword Technique. Itinaas ni Adonis ang kanyang talam, na nagpakawala ng lakas ng espada. Ang kumikinang na mga arko ng enerhiya ay nagwasak sa hangin na parang mga sea serpent, na umaalon patungo kay Sebastian ng may mapangwasak na puwersa. Saan man dumaan ang enerhiya ng espada, ang kawalan ay gumagalaw na parang nabalisa ng hindi nakikitang puwersa. Nanatiling walang kibo si Sebastian. Bumubuo ng isang selyo ng kamay, sumigaw siya, Reversal of the Elements. Sa isang iglap, ang itim at puting mga daloy ng enerhiya ay sumabog mula sa kanyang mga kamay, marahas na bumangga sa papasok na enerhiya ng espada.
Isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag ang sumabog habang ang espiritual na kapangyarihan ay umaalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon, na nasira ang mismong tela ng kalawakan kasama ang napakatinding puwersa nito. Nanlalaki ang mga mata ni Adonis sa hindi makapaniwala. Imposible. Sino ka ba talaga? Ngumisi si Sebastian. Natatakot ka na ba? Huli na. Lahat, sama-samang umatake. Gamitin ang iyong mga artifact. Sigaw ni Adonis sa gulat. Agad na ipinatawag ng mga natitirang matatanda ang kanilang mga kayamanan. Ang ilan ay may hawak na kumikinang na orbs na nagpapalabas ng malakas na enerhiya, sinusubukang ipaliwanag ang magulong kawalan, habang ang iba naman ay nagbandera ng mga armas na matatalas na labahan na tumama sa kalawakan mismo. Sa loob ng ilang saglit, ang larangan ng digmaan ay kumikinang sa mga nakakasilaw na ilaw, at ang hindi matatag na enerhiya sa hangin ay lumundag sa mapanganib na antas. Subukan ang aking dimension slash. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang mga kamay, isang di nakikitang puwersa ang humiwas sa hangin. Agad na nabasag ang mahalagang artifact ng isang elder. Bago pa man siya makapag-react, ang kanyang buong katawan ay kinain ng puwersa, na wala sa kawalan ng walang bakas. Ang mga natitirang matatanda ay natakot sa eksenang nasa harapan nila. Huwag kang magpanik. Sabay atake. Sigaw ni Adonis. Nagsimula siyang kumanta sa mahinang boses, at biglang bumalot sa kanya ang isang layer ng purple light. Crimson Divine Shield. Isang napakalaking lila na kalasag ang lumitaw sa kanyang harapan. Kasabay nito, ibinaba niya ang kanyang espada at umungal, Crimson Sunstorm. Isang marahas na unos ng sword energy ang bumungad kay Sebastian. Tumalim ang tingin ni Sebastian. Aktibong Twilight Vision. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay nagbuga ng dalawang sinag ng liwanag, isang itim at isang puti na nagbabanggaan sa ulo sa rumaragasang bagyo ng espada. Marahas na niyanig ng shockwave ang kawalan. Sinamantala ang pagkakataon, ang isa pang elder ay naglunsad ng palihim na pag-atake. Kunin mo ito. Netherworld Orb. Isang masasamang mukhang globo, naglalabas ng nakakatakot na enerhiya, na binaril patungo kay Sebastian. Petty tricks. Ngumisi si Sebastian at itinuro ang kanyang daliri. Mapangwasak na daliri. Isang sinag ng liwanag ang sumabog, na nabasag ang globo sa impact. Ang natitirang puwersa ay agad na nagpalipad sa matanda, at ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig. Hindi. Imposible yon. Ang natitirang mga matatanda ay nabalot ng takot. Huwag kang matakot. Nasa akin pa ang trumpeta ko. Sigaw ni Adonis. Pagkatapos ay nakuha niya ang isang misteryosong palawit mula sa kanyang mga damit. Crimson Sun Seal. Maningning na liwanag ang bumungad mula sa pendant, naglabas ng napakalaking puwersang nagbubuklod na mabilis na bumalot kay Sebastian. Naramdaman ni Sebastian ang mapang-ipang kapangyarihang nagtatangkang gapos sa kanya. Break. Sa isang dagandong, pinakawalan niya ang buong puwersa ng kanyang aktibo at passive na enerhiya. Ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng nakakasilaw na liwanag, na pilit na winasak ang kapangyarihan ng pagbubuklod. Sa huling sigaw ng isang matanda, si Adonis at ang iba pa ay napatay lahat. Mabilis na ginawa ni Sebastian ang mga ito, umaasa sa dominasyon ng kanyang aktibo at passive na enerhiya. Nag-intertwined ang dalawang puwersa, na lumikha ng walang hangganang kapangyarihan na naging dahilan para hindi mapapantayan ang kanyang opensa at depensa. Kasama ang hindi mahuhulaan ng Phantom Stride at ang kanyang kahusayan sa makapangyarihang mga divine technique, lumipat siya sa labanan na parang mandaragit sa nasasakupan nito. Hindi na napigilan ni Sebastian. Pagmamasid sa magulong kawalan, malamig na ngumiti si Sebastian. Crimson World, simula pa lang ito. Kinokolekta niya ang mga singsing at artifact ng storage space ng mga nahulog na mandirigma bago tumalikod. Ang kanyang figure ay unti-unting naglaho sa magulong lawak ng kalawakan. Hindi nagtagal, dumating si Sebastian sa isang liblib na lambak sa loob ng Zenith World. Sa isang pitik ng kanyang palso, inihagis niya kay Turek ang 3 garapon ng alak. Hoy! Dahan-dahan! Tila nalilito si Turek, ngunit mabilis at tumpak ang kanyang mga galaw habang walang kahirap-hirap na sinalo ang mga garapon.
Hindi napigilan ang pananabik, agad niyang binuksan ang isa sa mga garapon. Ang isang hindi kapani-paniwalang mayaman at halos nasa salat na aroma ay kumakalat sa hangin sa isang iglap, na pinupuno ang paligid at tumutusok sa kanilang mga butas ng ilong, na nakalalasing sa kanila ng napakabangong halimuyak nito. Maging si Sebastian ay hindi napigil ang pumikit at huminga ng malalim. Sa ilang sandali, naramdaman niyang para siyang nakatayo sa isang malawak na dagat ng namumukadkad na mga bulaklak. Ang kanyang buong katawan ay nakaka-relax habang ang isang alon ng kaginhawaan ay humahampas sa kanya. Ah! Ang sarap ng alak. Talagang banal. Ibinalik ni Turek ang kanyang ulo at humigop ng mahabang lagok. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan at pagkahumaling. Sa pagmamasid sa kanya, subconsciously ni Sebastian na napalunok at sinabing, "I've fulfilled my part of the deal. I'll be taking my leave." Ayaw mo bang sumubok ng higop? Ngumisi ng nakakaloko si Turek. Si Sebastian, nakakataas pa lang ng paa para umalis, ay nag-alinlangan at dahan-dahan itong ibinaba. Pwede ba? There's no such thing as you can't, you only if you want ta, sabi ni Turek habang iminuwestern niya ang garapon sa kalmado at casual na paraan. Pagkatapos ay ihahatid kita niyan. Hindi na nagdalawang isip pa si Sebastian. Hinawakan niya ang garapon at sabik na humigop ng malalim. Sa sandaling ang alak ay pumasok sa kanyang bibig, ito ay nagbago sa isang mayaman, nagninangas na init na damaloy sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay nagdiwang sa tuwa ang bawat selda sa loob niya. Hindi lamang iyon, ngunit ang likido ay nagdadala ng isang hindi kapani-paniwalang dalisay at malawak na enerhiya. Ang isang paghigop lamang na iyon ay naglalaman ng kasing dami ng enerhiya bilang isang buong zenith pill. Hindi na napigilan ni Sebastian na uminom muli ng matagal. Ang kanyang katawan at isip ay lubos na nabuhayan ng loob habang ang Katanji tanging lasa ay nananatili sa kanyang mga labi, na naging dahilan upang hindi mapigilan. Sa kasamaang palad, hindi niya napansin ang mabilis na tusong ngiti ng matanda, kung hindi, baka naging mas maingat siya. Nagpatuloy siya sa pag-inom, lagok ng lagok, hindi na napigilan ang sarili. Sa oras na siya ay kumuha ng 10 malalaking swigs, ang kasiyahan at kaginhawaan ay lumago lamang, na higit na nanabik sa kanya. Halos gusto na niyang tapusin ang buong banga ng isang beses. Gayunpaman, atubili niyang ibinaba ang garapon pagkatapos ng ika-10 higop. Sa bagay, pag-aari ng matanda ang alak. It really is extraordinary. Thank you. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikinang sa kasiyahan habang ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat. Mabilis na iwinagayway ni Turek ang kanyang kamay, at nanguuyam na sinabi, "Huwag kang magpasalamat sa akin. Hindi pa nga kita ganoon kakilala." Bumilis ang tibok ng puso ni Sebastian. May naramdaman. Anong ibig mong sabihin dyan? Kabanata 1829. Seryoso ang ekspresyon ni Turek at sinabing, "Eksaktong 10 lagok ng alak ko ang nainom mo ngayon. Bigyan mo lang ako ng 100 milyong immortal na bato, at tatawagan natin ito. Ano? 100 million immortal stones. Bakit hindi ka na lang magnakawan?" Halos mapatalon si Sebastian sa galit, maging ang mukha nito ay namumula. "At sasabihin mong hindi mo ako nililigawan?" Nanlaki ang mga mata ni Turek at nagsalita ng matuwid, "Anak, ayoko sa ipinahihiwatig mo. Ang pagbabayad sa iniinom mo ay natural na pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Paano mo matatawag na ripang you off? Ikaw ang humigop sa akin, tapos ngayon ako pa ang nagpapabayad." Naikuyom ni Sebastian ang kanyang mga kamao, pinipigilan ang pagnanasang suntukin siya. Masyadong misteryoso ang matandang ito, hindi alam ang kanyang tunay na kakayahan, at mas mabuting huwag kumilos ng padalos-dalos. Inilibot ni Turek ang kanyang mga mata at sinabing mapang-asar, "Kailan ko ba sinabing libre ito? Huwag mong purihin ang iyong sarili. Para kang dumaan sa isang food stall. Dahil lang sa nagtatanong ang nagtitinda kung may gusto kang subukan, ibig sabihin libre. Ngunit hindi ito maaaring maging ganito kamahal." Sigaw ni Sebastian habang hinihigpitan ang mga kamao. Ito ay isang walang kapantay na masarap na alak na bihira sa lahat ng mundo.
Sa tingin mo ba ay dadaan ko ang lahat ng problemang ito para lamang sa ilang ordinaryong alak? Tumikim si Turek na para bang lahat ng sinabi niya ay makatwiran. Biglang sumimangot si Sebastian at nagtanong, alam mo ba ang tungkol kay Alexandra? Sinubukan niya akong patayin noon. Alam mo pa ba iyon? Nag-cross arm si Turek, mukhang saplada. Walang anuman sa lahat ng kaharian na hindi ko alam. Mukhang nagdududa si Sebastian. Oo nga eh. Magyabang ka pa. Malamig na umungol si Turek. Maniwala ka man o hindi, wala akong pakialam. Sa akin iyon sa simula. Nakakunot ang noo ni Sebastian habang nakikipagtalo na may katwiran. Ngumuso si Turek at inikat ang mga mata sa kanya. Iyon ay isang bagay na pinagdaanan ko sa hindi mabilang na mga paghihirap upang makuha. At mayroon kang lakas ng loob na sabihin na ito ay sa iyo. Wala akong ganyang pera. Gawin mo lahat ng gusto mo. Pasimpleng napahiga si Sebastian sa lupa habang nakakross ang mga kamay sa likod ng ulo at mga paa. Para siyang patay na baboy na walang pakialam sa kumukulong tubig. Sabi ni Turek, bata, huwag mong subukang magpakatanga. Paano kung tulungan mo ako sa isa pang bagay, at tatawagan natin ito? Kumunat ang noo ni Sebastian. Anong bagay? I need you to steal something for me, sabi ni Turek habang nakangiti ng pilyo. Inilibot ni Sebastian ang kanyang mga mata. Not happening. Mukha ba akong bandido sa'yo? Ngumisi si Turek. Anak, hindi iyon makatarungan. Marami na akong natulungan, at ngayon pagkatapos mong inumin ang lahat ng masasarap na alak na iyon, nag-aalangan kang bigyan ako ng pabor. Wala pa akong nakitang taong kasing ungrateful mo. Sebastian retorted, depende yan sa kung anong klaseng pabor. Kung ito ay isang bagay na hindi ka galang-galang gaya ng pagnanakaw, count me out. Sabi ni Turek, huwag kang masyadong mabilis na tumanggi. Ang taong gusto kong nakawin mo ay ang iyong kaaway. Ito ay naglilinis ng iyong utang at hinahayaan kang bayaran ang iskor. Bakit ayaw mo iyon? Naging curious si Sebastian. Sino ta? The Holy Maiden of Misty Sect. Ilang araw na lang, ikakasal na siya. I need you to snot her away, ani Turek. Si Alexandra ang ibig mong sabihin. Napatalon si Sebastian sa gulat. Nababaliw ka na ba? Napakalaking problema. Kabanata 1830. Ngumisi si Turek. Minsan kang tinangka ng babaeng iyon na patayin. At sa pagkakaalam ko, kaaway mo rin ang nobyo. Kung aagawin mo ang nobya, hindi lamang mabubure ang iyong utang, ngunit maaari mo ring paghihiganti sa kanya at galitin ang nobyo ng walang katapusan. Win-win-win situation ito, wala kang dahilan para tumanggi. Nag-alinlangan si Sebastian. Ito ay masyadong mapanganib. Nakalok ang kanyang tingin kay Turek. Sino ka ba talaga? Masyadong misteryoso ang matandang ito. Tila alam niya ang lahat tungkol sa kanya, at ang pinaka nakakabagabag na bahagi ay hindi matukoy ni Sebastian kung siya ay kaibigan o kaaway. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Turek, ang kanyang ekspresyon ay biglang may bahid ng kalungkutan. Matagal ko nang nakalimutan ang sarili kong pangalan. Isa lang akong matanda na tumangging mamatay, kaya gusto ng mga tao na tawagin akong Turek, the Undying. Kung gusto mo, pwede mo rin akong tawaging ganyan. Bagamat ang pangalang, the Undying, ay parang nakakasira, sa sandaling iyon, nakaramdam si Sebastian ng hindi maipaliwanag na lamig sa kanyang gulugod. May isang bagay na lubhang nakababahala tungkol dito. May sama ka ba sa Crimson World? Nakatitig sa kanya ang matatalim na mata ni Sebastian. Pagpapatuloy niya, huwag magmadali upang tanggihan ito. Una, pinanakaw mo sa akin ang kanilang alak, at ngayon gusto mong i-crush ko ang isang kasal. Naniniwala ka ba talaga na maaari mong kumbansihin ang sinuman na hindi ka nagtatanim ng sama ng loob? Nagnganga ang ngipin ni Turek at nagpakawala ng malamig na tawa. Tama ka. Hindi ko matiis ang mga munting bastos na iyon mula sa Crimson World. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang malamig na liwanag, at sa isang maikling sandali, isang matinding hangarin ng pagpatay ang bumungad sa kanya. Ang mismong hangin sa paligid nila ay tila bumaba sa temperatura.
Bagamat nawala ang layuning pumatay sa isang iglap, malinaw na naramdaman ito ni Sebastian. Kinumpirma lamang nito ang kanyang mga hinala ang tinaguri ang taong Turek ay walang alinlangan na isang nakakatakot na figure. Kung gayon, bakit hindi mo gawin ito sa iyong sarili? Pinindot pa ni Sebastian. Ikinulong ni Turek ang mga kamay sa likod habang nakatingala sa langit. Matapos ang mahabang katahimikan ay nagpakawala siya ng pagod na buntong hininga. Nakakaabala para sa akin na gumawa ng isang hakbang, maaari ko lamang silang turuan ng leksyon sa pamamagitan mo. Samantala, hinihintay ni Celia ang proposal ng Crimson World, ngunit hindi sila dumating. Nang maramdamang may mali, nagpadala siya ng mga tao para magtanong sa Crimson World. Agad na napagtanto ni Conan na maaaring may nangyari at nagpadala ng isang search party. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang mga bangkay ni Adonis at ng kanyang kasama sa isang kahabaan ng walang laman. Sa isang iglap, natupok ng galit si Conan at nagutos ng buong pagsisiyasat. Gayunpaman, nang walang mga nakasaksi at walang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig na naiwan, walang malinaw na paraan upang simulan ang paghahanap. Alam ng mga inatasan sa pagsisiyasat na ginagawa lang nila ang mga galaw, kaya halos imposible ang paghahanap sa tunay na salarin. Nang mawala ang pag-asa, isang hindi inaasahang tsismis ang kumalat na parang apoy pinatay ni Sebastian ang proposal ng Crimson World at pagkatapos ay nawala ng walang bakas sa loob ng teritoryo ng Crimson World. Sa sandaling ang balitang ito ay umabot sa itaas na antas ng Crimson World, sila ay sumabog sa galit at agad na nagpadala ng maraming mga eksperto upang manghuli para kay Sebastian. Nagbigay din sila ng abot-langit na bounty, sino mang nagbibigay ng impormasyon tungkol kay Sebastian ay makakatanggap ng 100 milyong immortal na bato, habang ang paghuli sa kanya ng buhay ay makakakuha ng 1 bilyong immortal na bato at isang espesyal na artifact sa kalagitnaan ng grado. Sa sandaling ipahayag ang bounty na ito, hindi mabilang na mga nakatagong lumang halimaw ang muling lumitaw mula sa pag-iisa. Ang 1 bilyong immortal na bato at isang espesyal na artifact sa kalagitnaan ng grado ay sapat na upang maging ang mga Void Ascension Masters ay sabik na kumilos. Hindi nagtagal, naglabas si Misty Sect ng kaparehong bounty at nagpadala ng napakaraming eksperto upang subaybayan ang kinaroroonan ni Sebastian. Kaya lang, naging prime target si Sebastian. Maging ang mga may mahinang pagtatanim ay hinalughog ang mga lupain para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pagbibigay lamang ng lead ay maaaring makakuha sa kanila ng 100 milyong immortal na bato. Sa isang liblib na lambak, si Sebastian ay mukhang gustong-gusto. Nang makita si Turek na nakangisi sa tabi niya, natutuwa sa kanyang suliranin, napatikom si Sebastian sa kanyang mga ngipin sa galit.